my channel, Sean Body Vlogs. Yung mga kasama ko dito, gutom. Ako pala si Marie. Ito yung mga kasama kong... Hello? Hello sa inyo? Hello? Ano ba? Hello po! Ayan, sa Ate Baby yan. Hi, Beverly! Busy po kasi kami ngayon kasi po oras na ng taggutom. Kakain na sila. Sinong manonood? Ginagawa ko tong video na to dahil nakita ko kanina. About pinya. About pinya daw. Ano ba yung pinya? Kasi yung pineapple! Pineapple. Kasi guys, kanina may nakita kong ano, hindi ko alam kung mag-asawa or ano. Or kabit. Kabit ata yun. Tatanong ko sa mga OFW, bakit kayo nandito sa abroad? Bakit ka nandito sa abroad, Beb? Para bumili ng pandesal. Ayan, kung bakit daw sila nandito sa abroad kasi para daw kumain ng pandesal. Para daw kumain ng pera. Dapat, ano mo yan? Beb, huwag ka na magsalita, Beb. Nagsasalita na ako. Para may pambili ng S26. Dapat may Ayun, viewer. pag may gatas daw sila. Nagbibideo lang naman ako, i-edit ko lang to. Diba? Para may pang S26 ang anak ko. Para daw may S26 yung anak ng isa dyan, si Myra. May pang-diaper at gatas ang mga apo ko! Ayun! Galing. pang diaper daw at gatas. Anyway guys, kanina kasi may nakita ako, di ko alam kung mag-asawa yun, kaya naisipan ko mag-vlog. Naisipan ko mag-vlog dahil kanina may nakita ako at I'm sure hindi yun mag-asawa. Kasi, alam nyo, iba kasi yung sweetness ng mag-asawa kaysa ano ba yun? Yung nag-aasawahan. Na hindi naman totoo. Tapos, kaya, ang tanong ko, bakit kayo nandito sa abroad? Para makapagtrabaho, di ba? Para sa pamilya nyo, para sa future ng pamilya nyo. Pero yung iba kasi, kawawa yung asawa nila sa Pinas. Yung asawa nilang... Pero yung iba, kawawa din yung asawa nila nasa abroad. Kasi nagtatrabaho din, pero hindi nila alam yung asawa nila sa Pinas. May tinatrabaho din. Yun. Yun, di ba? Yun guys, naawa ko sa may mga asawa. At kasi syempre, ako sa side ko. Wala naman ako nasasagasaan. Magbisaya na lang kasi. Magbisaya ka na lang kasi. Oo nga, magbisaya na lang daw ko. Mauna guys, dapat magtrabaho ng maayos, hindi lalandi-landi. Kung ano-anong ginagawa eh. Kasi kanina, papunta ko sa work, may nakita akong dalawang kabayan dito. Nasa restaurant sila. Ay, ba't wala nang sige? Bumili ako ng pandesal. Hindi restaurant, bakery pala. Hatiin ko na. Wala na. Yan, kunin ka dati. Tapos, yung Kaya mo bukas. dalawa na yon, I don't think na mag-asawa kasi iba yung sweetness nila. So, na-realize ko na, bakit ganun sila? Yung parang, alam mo yun yung, konti na lang hinahalikan mo na yung babae. So, yung babae, medyo, medyo bata pa. Pero yung lalaki, medyo matanda. Hala kayo, baka asawa nyo yung nakita ko. Asawa nyo yung nakita ko. Medyo bata pa yung babae, tapos yung lalaki medyo matanda na, may edad na. So, ngayon guys, ayan sa Vivian, extra. Ayan guys. Kaya hindi ko alam kung bakit kasi dito sa sa Middle East, kasi karamihan kasi yung
either ibang lahi ang ano nila, boyfriend or Filipino. Sila na lang sila yung nandito kasi lahat ng OFW dito sa Middle East is single. Ano sila, wala silang asawa, free ano sila? Free to ano ba yun, Beb? Single kunwari. Ano ba yun, Beb? Free to mingle. Oh. Yung ano, wala daw silang asawa dito, single sila dito, pero pagdating sa Pinas, syempre may asawa. Siyempre. Pero syempre kawawa naman yung ibang ano, kaya nga may maraming nagko-complain sa ano sa programang Rafi Tulfo. Dahil sa mga ganyang ano, mga babae at lalaki. Yung ibang OFW kasi porket hindi naman siguro kasalanan ng lalaki kung ayaw din ng babae, 'di ba? 'Di ba? Ganun ba 'yon? Hindi kasalanan ng babae ay lalaki Alin? kung hindi naman magpapaano si babae. Or kasalanan nilang dalawa. Kasalanan nilang dalawa O kasalanan nilang dalawa. Syempre kawawa naman din yung may asawa at saka may mga anak. Yung lalaki, may asawa na, lalandi yung babae, may asawa na. Syempre, pagdating kasi nila dito is single sila. Yan yung pakilala nila sa sa isa't isa. Single ako, wala akong asawa at anak. Yun yung nila dito, common words. Wala daw silang asawa, which is meron at saka may mga anak pa. Kaya kawawa talaga yung nasa Pinas, pero minsan kawawa din yung nasa abroad kasi pare-pareho lang Pag may manok ka pa hangin, sa Pilipinas, yung asawa nila, syempre akala nila yung asawa nila dito is matinong nagtatrabaho, nagpapahinga, pero hindi nila alam na meron palang ibang pinapahingahan. Ganun ba yun? Meron ibang merong ibang pinapahingahan sa ibang kama. Kaya kayo guys, manmanan nyo yung mga asawa nyo kasi hindi nyo alam. Baka isa sa inyo yung asawa na nakita ko. Hindi talaga sila mag-asawa. Promise. Agree ako dun. Tinanong mo ba, Miss Mads? Hindi naman. Kaso syempre, kasi yung lalaki masyadong Ito ba, hindi ito Alam mo bago? yung parang sabik na first time silang nagkita? Oo. Doon pa sila sa sa may bakery ng Pilipino. Syempre, may CCTV pa doon Malapit pa sila dahil nandun ba alam mo yung kunting-kunti na lang halikan muna. Yung parang, hello. Hindi nga sila mag-asawa yun. Parang sabi ko, hello. Bakit pag mag-asawa ba? Ang mag-asawa, hindi, sweet din, pero hindi ganun. Hindi kayo ilang sa isa't isa pag tinitignan kayo. Pero kasi yung babae, naglalaro Ang pa may siya ng ginagawa Mobile ng iba, Legends. madali siyang, alam mo yung parang napapatingin siya sa paligid, na kahit yakapin siya, mag-hold Ayun, yung babae, pero pero, kahit i-kiss siya, alam mo yung parang, parang, syempre, sasabihin ng asawa, di ba, sasabihin ng asawa niya, na may dilidi ka, Lisa ba yun? delicadeza. Ayun. Syempre, mahiya naman sila, nasa public naman sila, yung parang, anuhin mo na lang yung pisngin ng babae, yung halikan mo na lang talaga. Sa Arab country, nasa Middle East. So, syempre, mahirap dito, kasi iba yung rules nila dito Okay lang sana kung maghahalikan kayo na sa private place, huwag lang sa public. Kasi syempre, mahirap. Yung rules nila dito mahigpit. Kung may makakita sa kanila na local or ng taga dito, syempre makukulong silang dalawa kasi syempre naghahalikan na sila Yung parang almost naghahalikan na talaga. Ako yung talaga kung mag-asawa kayo, hindi ka Di ba mahalata mo naman pag mag-asawa talaga? Mag-asawa tayo, hindi. Kasi pag hindi sila mag-asawa, yung babae, yung lalaki, ay yung babae, sasabihin na, ay kung mag-asawa sila, sabihin ng babae, uy, gumaganon, di ba? Kasi syempre nasa public sila. Pero yung parang kabit, hello, wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa paligid nila. Kaya minsan nakakainis.
Nakakainis din sa, either sa babae at saka sa lalaki. Pareho nilang kasalanan yun. Kasi syempre, alam naman nila pareho na may mga asawa sila sa Pinas, may mga asawa sila nandito, nagtatrabaho. Magtino na sana sila eh. Sana magtino yung mga, mga kabit. Hey, kabit. Ano ba yung may kanta nun sa kabit eh? Kabit. Yun. No. Ay, ano pala yun? Sa... Anong kanta ng kabit? Ano aking lagay, hindi mo Mapalagay. Di ba? Yun ba yun? Hawak mo aking kamay. Sa kanya ka sa tanghali, akin ka sa gabi. Alam. Ayun guys. So kayo, mag-iingat kayo. At saka manmanan nyo yung asawa nyo. Manmanan nyo ang asawa nyo, lalo na yung may asawa ng OFW sa Pinas, tapos yung OFW na may asawa sa Pinas. Kaya ingat-ingat din kasi, lalo na pag nag-abroad sila. Tingnan mo nga yung iba, di ba makikita mo maraming post na, yung parang, kahit, yung post nila, may ibang lahi na sila, either Pakistani or Indian. Tapos, yung nakita kong isang post nga, yung lalaki, yung asawa niya, nagpapakamatay. Pinakita ko ba sa'yo yung tibigyan? Nakita ko yun. Yung nagbigti siya dahil sa nakita niya ang asawa niya na may katabing ibang lahi. Pakistani pa siguro, Indiano. Ayun guys. Anyway, yun lang yung topic natin today. Wala akong ibang maisip eh. Kaya naisipan kong mag-upload or mag-vlog dahil nainis ako. Hindi ako bitter doon sa nakita ko dahil naawa lang ako kung sino man yun. Naawa ako sa pamilya niya. Alam mo yun, niluloko niya yung pamilya na nasa Pinas or yung kawawa. Mahirap kasi magtiwala ngayon lalo na sa kapwa pa Pilipino. Diyos ko. Anyway guys, yun lang yung topic natin for today. So, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo, comment lang kayo sa comment section. Thank you for watching guys. Bye-bye!